Mga kabunyog, mainit itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang buwan ng Pebrero, maraming mangyayari sa buwang ito. Kudeta sa Senado, 70 na umano ang sumuport kay Ligarda. Ayon yan sa mga sources, mga kabunyog. Ang indikasyon yan, yung opening prayer, tingnan nyo, pipito na lang ang senador na umattend kanina. Ibig sabihin, yung 17 ay nagkakaukus. Nagkakaukus sila. So may plano sila, mga kabunyog, na talagang palitan na si Senate President Soto. So yan, mga kabunyog, ang development ngayon. Medyo abangan nyo ito. Ano ito, mga kabunyog? Malungkot na balita ito sa pagdating sa Senado. Bakit? Ang ibig sabihin nito, talagang grabe pa ang mga kurap na mga senador. Ayaw nilang ayusin ang Senado at ang bansa natin. Kaya, ano yan alam naman natin, anong dahilan, bakit magkakaroon ng pagbabago ng liderato sa Senado? Unang-una, ilalabas na kasi yung report. Nag-leak na yung kahapon Ilalabas na yung report na ang rekomendasyon ng Blue Ribbon ay kasuhan si Chis Escudero, si Jinggoy, si Villanueva. O yun, ayaw nila nun Ayaw nila. Ang gusto nila, yung mga senador, protektahan. Siyempre, ano na ito, kumbaga, nagkakaipitan na. Siyempre, si Senate President Soto naman at si Senador Ping Lacson, pinapanindigan talaga nila na yun nga ang rekomendasyon sa draft report. At mayroon pa tayong nakukuhang impormasyon kahit si Villar ay nire-recommenda ring imbestigahan pa. So yan yung kasi mayroon naman talagang mga ebidensya kay Villar. Ikaw yung secretary ng DPWH nung panahon ni Duterte. Ang dami ring mga anomalya sa flood control nung panahon ni Duterte. Sunod-sunod ngayon ang kaso ng pamilya Villar. Alam naman natin yan, yung sa SEC. Parang ang tingin ng mga Villar, wala na. Hindi naman tayo pinoprotektahan ng administrasyon. Nasa loob na nga tayo ng administrasyon ng majority, hindi naman tayo pinoprotektahan. Ganun din sa tingin natin yung pakiramdam ni Loren Ligarda. Kasama siya sa majority pero yung anak niya patuloy na iniimbestigahan ng Kamara. Mga kabunyog, mga kababayan, malungkot na pangyayari ito. Ang ibig sabihin lang yan, nagkaisa yan na protektahan ang mga sarili nila. Sources, at least 17 senators to back Ligarda as new Senate President. Sa Billionaire News po ito. Kumakalat na ang mga balitang ito at may nagtanong na rin ako sa mga reliable sources. Mukhang mga kabunyog, mga kababayan. Siyempre, hindi sang-ayon ang Malacanang dyan. Ayaw ng Malacanang yan. Kaya lang, siyempre, nagkakaisa na yung mga senador Bakit nagkakaisa sila? Kasi tatamaan sila. Tatamaan sila ng mga, halimbawa, si Chis Escudero, si Jinggoy, Joel Villanueva, siyempre, gusto nila, yung mga senador, wag makasuhan. Tapos si Mark Villar, ayon sa report, iimbestigahan din, itutuloy ang investigasyon kay Mark Villar. At yung pamilya Villar, maraming kaso sa SEC, sunod-sunod. Dahil sa manipulation ng mga shares, valuation ng kanilang mga assets, insiders trading. Tapos itong si Lore naman, yung anak niya, kakasuhan, iniimbestigahan na, ay iimbestigahan ng Kamara. So parang nagkakaisa silang lahat na bakit parang ang nangyayari, gusto kasi nila makalibre sila dyan sa mga investigasyon na yan. Hindi naman pwede. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga nagkaisa sila, nagsama-sama sila. Ngayon, sino yung mga 70 na yan? Ang 70 na yan, basta tandaan nyo itong ipapakita kong 7, ito yung hindi kasama. Sino lang ang mga nandun
nung mag-opening prayer. Ito lang mga sinabi ko. Si Tito Soto, si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, si Rice Hontivero, si Win Gatchalian, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino. Ibig sabihin, sino yung mga bumaliktad sa mayorya? O, ang mga bumaliktad, Loren Legarda. Sa kanya inalok yung maging Senate President. Pangalawa, siyempre, gusto niyang protektahan yung anak niya. Pakiramdam niya, hindi naman pinoprotektahan ng administrasyon. Nasa admin siya, kumbaga nasa mayorya siya, pero yung anak niya parang tutuluyan ng investigasyon. Siyempre masama ang loob ni Loren Legarda dyan. Pangalawa, kasamahan pa nila sa si Lito Lapid naman, kung saan naman yung mayorya, dun yan. Ganon din si Rapi Tulfo. Mga balimbing naman yan. Si Rapi Tulfo sa kasi Lito Lapid, kung saan yung mayorya, doon. ah, oh, kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung yan yung lumalabas ngayon. Pero gumagalaw ang Malacanang. Hinahabol. Hindi sang-ayon ang Malacanang sa pagpapalit na yan. Medyo lang, makikita mo talaga na may mga galaw nang nangyayari kasi nung opening prayer, yung 7 lang ang nandun. Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Risa Hontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Magsasabi tayo, baka naman na late lang. Oo, pero bakit sila na late? Saka bakit yung 7 na yan? Parang naman, napaka-coincident, grabing coincidence naman. Yan yung magkakakampi. Tito Soto, Ping Lacson, hindi maghihiwalayan. Si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, hindi niyan hihiwalayan si Tito Soto at si Ping Lacson. Si Erwin Tulfo, kasama rin talaga yan nila Ping Lacson. Kasi sa kanya binigay yung Senate Committee on Foreign Relations. Kinuha niya mula kay Amy Marcos. Itong si Win Gatchalian, naman talaga yan, sumasama yan kila Soto. Ang mga talaga, ang mga delikado, si Pia Cayetano, wala. Siyempre, kapatid ni Alan Peter yan. Si JB Ejercito, siyempre rin. Pag tinawagan na yan ng pamilya, sumama ka doon kasi gusto mo bang makasuhan ang kapatid mo? Yan din ang problema kay JB Ejercito. Si Lito Lapid naman sa si Rapi Tulfo, kung saan ang mayorya, doon sila. Ay nakita yata nilang marami na doon. Kaya yan si Subiri ganun din, kaibigan niya na magkasama lagi yan ni Loren. Si Loren naman, malaking oportunidad na yan sa kanya. Inalok sa kanya na maging Senate President. First female Senate President. Pangalawa, naramdaman na rin kasi ni Loren na parang hindi naman mapuprotektahan ng anak niya. Kaya, actually, hindi sang-ayon siyempre dito ang Malacanang. Sigurado yan. Kasi, ang Senate leadership na yan, hindi pabor sa Malacanang yan. Anong gagawin nila? Ang Senado ba ay babangga na sa palasyo? Yan yung issue diyan. Itong development na ito ay hindi maganda. Hindi maganda, ibig sabihin pabor ito kay Sara, pabor ito sa China. Yan ang mangyayari diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Tapos yung laban natin para sa anti-corruption, siyempre papalitan yan si Lacson sa Blue Ribbon. Papalitan ang Blue Ribbon yan. Anong ibig sabihin yan? Baka siyempre ibabalik niyan Marcoleta. Ibabalik niyan si Marcoleta. Ano nang mangyayari sa atin? Tapos yung sa China, ibabalik na naman sa Senate Committee on Foreign Relations si Amy Marcos. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Tapos yung mga corrupt na mga senador, hindi makakasuhan. Sila Jinggoy, sila Villanueva, sila Escudero. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa isang banda rin, kung talagang ganyan na ang desisyon ng Senado, itutuloy-tuloy na yan ng ombudsman. Ang ombudsman, hindi naman nila mapipigilan yan. Pagka ganyan ang nangyari, iimbestigahan na ng ombudsman si Libeste. Tapos iimbestigahan na rin si Villar. Tutuluyan na talaga yan. Tutuluyan na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ang ibig bang sabihin yan, handa si Loren Legarda
na ano na, dumistansya na sa administrasyon. Oh. Ang ano diyan mga kabunyog, mga kababayan, itong kaya sa tingin ko sa ngayon may mga ano yan, inaayos yan ng Malacanang. Siyempre, apektado ang Malacanang sa ganyan. Pag nahawakan ng itong lideratong ito ng Senado, hindi ano yan sa kanya, sa Malacanang, hindi pabor. Kaya lang siyempre, i-assure ni Loren dyan na magko-cooperate siya. Pero hindi, kasi karamihan ng kasama ni Loren, mga Duterte. Balik na naman ang Duterte sa liderato ng Senado. Ha? Mga kabunyog. Oh. Kaya malungkot na development ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.